Amen. Praise God. Isa pong maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, isang malamig na umaga po ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alam ko po ang bawat isa ay masaya sa bawat araw dahil tayo po ay patuloy na iniingatan at pinagpapala ng Diyos. Sa kabila ng halos 10 araw na umuulan, narito tayo, sama-sama tayo nagpupuri, nagdiriwang at nagagalak na sumamba sa ating Panginoon. Binabati rin po namin yung nanonood po sa ating pong Facebook live stream ngayon pong umagang ito. Sumain niyo nawa po ang pagpapala ng Diyos, saan man kayong sulok ng Pilipinas, saan man po kayong panig ng mundo. Ayan, happy Sunday po muli sa inyong lahat. At bago po tayo mag-umpisa ng kanyang dakilang gawain, nais ko lamang pong basahin ang mensahe ng Panginoon sa umaga din pong ito. Ang sabi po dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 145, verse 1 to 2, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking iahayag. Hindi ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. O ibig sabihin, umulan man, umaraw man, magka-tsunami man, nandito tayo, handa tayo magpuri sa Panginoon dahil yung mga biyaya niya naman hindi nauubos sa atin sa araw-araw. Kaya nga tayo magkakasama dahil naniniwala tayo na yung pagpapala ng Diyos ay hindi mawawala sa ating pong mga buhay. Kaya minsan pa, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mag-uumpisa ng kanyang dakilang gawain at pangungunahan po tayo ni Ma'am Camille sa pambungad na panalangin. Yes, Jesus, tayo po ay lumagay sa diwa ng presensya ng Panginoon. Yes, so Lord, we worship and praise you this day. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil tunay nga, O Diyos, mag-iba-iba man po ang panahon, kami ay mananatiling maglilingkod at magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa perpektong pag-ibig mo sa aming mga buhay. Yes, so Jesus, we welcome you, Holy Spirit. Yes, so Jesus. Better than I ever considered, your forgiveness heals the depths of my being. This is where I find acceptance, no exceptions, undeniably free. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace, it covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything to me. Yes, your love is everything to us. Hallelujah. We worship you, Jesus. I don't have to strive for perfection in your presence. I have all that I need. Yes, oh Jesus, you say you meet all of my questions, and you listen. Oh, you're patient with me. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace, it covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love
Jesus is everything. Let's declare, I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. Oh, I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. Oh, I could never after all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace, it covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace, it covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything. After all I've seen and seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace, it covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything to me. Yes, oh Jesus. Yes, so Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Father. Yes, oh Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga, oh Diyos, it's already very clear to all of us, Panginoon, that without your love, Panginoon, we don't know where we will be, Panginoon. Yes, Lord, hindi namin alam, Panginoon, kung nasan man kami ngayon, kung hindi dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya, at sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, we praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Thank you, Jesus, for this day. Thank you, Jesus, for waking us up, Panginoon. Salamat, O Diyos, na mayroon kaming kalakasan, mayroon kaming kagalingan, mayroon kami, Panginoong, lakas upang magpuri at magpasalamat sa iyo ngayong umagang ito. Thank you, Father, for your unconditional love. Thank you, Lord, for your overwhelming grace, Jesus, for your overflowing love, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, salamat, O Diyos. Tunay nga, Lord, na kulang ang aming mga labi upang purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, salamat, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify you, O God. This morning, Panginoon, alam namin, O Diyos, maulan, Panginoon. Pero Lord, hindi kami magpapaawat, hindi kami magpapapigil na magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong mga anak na naririto, Panginoon, upang magpuri at magpasalamat at sumamba sa iyong pangalan. Thank you, Father, for continuously guiding us, for protecting us, O God, for continuously covering us with your precious blood, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos, na dinala mo, Panginoon, ang aming mga panyapak dito. Salamat, salamat, O Diyos, sa guidance mo. Tunay nga, O Diyos, na hindi aksidente kung bakit naririto kami. Hindi aksidente, Father, kung bakit may mga nakikinig ngayon sa aming live stream. Dahil I know, O God, you're going to do something great in our lives, Father. You're going to do something, Panginoon. May babaguhin ka ngayong umagang ito. May inaayos ka, O Diyos. May pinagagaling ka.
Hallelujah, Jesus. I know, Father, you're going to do something great sa iyong mga anak. And Lord, we pray, oh God, lahat ng gagamitin mo, Panginoon, yung MC, Father, yung mag-offeratory, yung magko-closing, Lord, use them mightily and powerfully. Ikaw lamang, Panginoon, ang mahaitaas sa kanilang mga buhay. At sila, Lord, ay maibaba. And Lord, we pray, oh God, yung music team, Panginoon, ang bawat tutugtog, Lord, linisin mo ang kanilang mga puso. Bigyan mo sila, Lord, ng puso na mapagpakumbaba, oh God. At tanging ikaw lamang ang maitaas sa kanilang mga buhay. Yung mga tumutugtog, yung mga awit, oh God, Lord, hindi ikaw yung makita. Hindi sila, Panginoon, yung makita, kundi yung kagalingan mo, Father. Yung kabutihan mo sa kanilang mga buhay. Kung gaano ka, oh Lord, kabuti sa kanila, Panginoon, at kung paano mo ibinibigay yung mga talento para magamit sa iyong ministeryo. Maraming salamat, oh God, Lord, lahat, Father, na mga gagamitin mo, lalong-lalo na sa iyong mensahero. Continue to use him mightily and powerfully. Speak, Panginoon, sa kanyang buhay. Anoint him with your Holy Spirit. Ang lalabas sa kanyang mga labi ay yung lamang nais mo. Yes, so Jesus, yes, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw ang manguna sa kanyang buhay. Langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Ang bawat salitang manggagaling sa kanyang bibig, Panginoon, ay magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng pag-asa. Lord, magbibigay ng kasagutan sa mga katanungan ng iyong mga anak. Ando no, Diyos, yung mga sagot, Panginoon, na matagal nang hinihiling ng iyong mga anak, you're going to answer them, Panginoon. Salamat, oh God. Patuloy, Lord, na ikaw yung maitaas, ikaw ang mapupurihan sa aming gawain ngayon. Ikaw lagi, Panginoon, yung madakila. And I know, Father, you're going to do something great, oh God. Maraming mga panalangin ang masasagot because, Lord, you already conquer, Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are already victorious, Jesus. Ando na, Diyos, na pinagtagumpay mo na kami. Kaya I know, Father, this day is the Lord has made, Panginoon. I know you're going to pour out answered prayer sa buhay ng iyong mga anak. You're going to pour out blessing, Panginoon. You're going to pour out salvation, Jesus. And I know, Lord, hindi kami lalabas sa simbahang ito, Panginoon, na hindi mo pinagpala, na hindi mo pinagaling, na hindi mo tinugon ang aming mga panalangin. Salamat, Lord. Tanging ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang masamba, ikaw lamang, Lord, ang madakila. At laging-lagi, Panginoon, nadalangin namin, Father, na right now, napapasaya ka namin, oh God, na habang sama-sama kaming nagpupurit, nagpapasalamat, kung paano mo kami, Panginoon, pinasasaya. We hope, oh Lord, we are able to do it also, Panginoon, para sa iyo. Maraming salamat, Lord. Tunay nga, napakadakila mo, napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po. And everybody say, Amen! Amen. Isang maulan, masaya at magpagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na umuulan, ngunit hindi makakapigil ito upang sambahin at dakilain natin ang ating Panginoong Diyos. Tunay nga na sa umagang ito, aapaw at sisigla tayo sapagkat kasama natin ang Panginoon. Kaya itaas po natin ang kanyang pangalan. Kadakilaan na Diyos na Hari, aming ihayag, magpakilanman ang awit, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa sa alimang mga lahi, sa alimang mga lahi, o kadakilaan mo, makikita kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo maranasan. O ikaw ang aming dakilang Diyos, ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapat
Sumigaw nga po tayo ng isang malakas na hallelujah. Kadakilaan na Diyos na hari, aming ihayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo, Ginoo. Thank you, Lord. Munggo sa animang mga lahi, sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. O purihin ka, Panginoon, pupurihin ka, sa iyo'y sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadahilan mo. Jesus, o minsan papurihin natin ang Panginoon, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, ang pag-ibig mo maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadahilan mo. Jesus, o minsan pa pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. O ikaw ang aming dakilang Diyos, ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadahilan mo, Jesus. Katapatan at kadahilan mo, Jesus. Katapatan at kadahilan mo, Jesus. Tunay nga, O Diyos, ng katapatan at kadakilaan mo sa aming mga buhay ay hindi magbabago. Tunay nga na sa umagang ito may maganda kang gagawin sa buhay ng bawat isa, kaya patuloy po natin siyang purihin. Jesus, ako sa'yo humahanga, kamatayan ay hindi alintana, inako mong lahat ang kasalanan. O sa Diyos ikaw ay nawalay, sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang inal. Ay, purihin po natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. O dahil sa iyong ginawa, dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa, binuksan mo ang daan patungo sa Ama. O salamat, salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Jesus, ako sa iyo'y humahanga, kamatayan ay hindi alintana. O inako mo lahat ng kasalanan namin, Panginoon, ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang inali. O minsan papurihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. O purihin ka, purihin ka, Jesus. O dahil sa iyong ginawa,
dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, salamat, Jesus. Sa'yo dakilang gawa, yung dahil sa'yo ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus. Sa'yo dakilang gawa. Minsan papurihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. O purihin ka, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. O minsan papurihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, purihin ka, Jesus. O dahil sa iyong ginawa, Panginoon, yun dahil sa iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. O salamat, Jesus. Sa'yo dakilang gawa, dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus. Sa'yo dakilang gawa. Yes, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang gawa. So Lord, tunay nga Panginoon na kami patuloy na nagpapasalamat, Panginoon. Kami ay namamangha, Panginoon, sa inyong napakabuting gawa sa aming mga buhay. Ang iyong katapatan, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ikaw ay tunay na mabuti at dakila sa aming mga buhay. Kaya patuloy ka po naming aawitan at pupurihin, Panginoon. Hallelujah. Yes, so Jesus, we come to you, Lord. Hallelujah. So Jesus, Holy Spirit, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Ang katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso.
bawat pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. O Panginoon, kay buti mo, Diyos. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin, aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa amin, awitan kita, aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa amin, awitan ka namin, O Diyos, aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa amin, awitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Napakabuti mo, aming Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong lilikha, ang iyong likha'y luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y sabay-sabay po natin ulitin. Napakabuti mo. Sige po, awitan po natin ang Diyos. Yes, Lord.
napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon. Mag-iba-iba man po ang panahon, mag-iba-iba man po, Panginoon, ang pagkakataon, nananatiling sapat ang biyaya mo sa iyong mga anak. Kaya patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan dahil ang biyaya mo, Panginoon, ang siyang bumubuhay sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah! Yes, O Jesus. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsan ay di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, oh Diyos. Sabi po awitin, yes, oh Jesus, mas higit pa sa buhay ko. Salamat sa sugdulang biyaya mo. Yes, oh Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa sugdulang biyayang kaloob mo sa amin. Tunay nga, O Diyos, na niyakap mo kami sa kabila ng aming karumihan. Kaya naman, O Diyos, ang aming puso ay nananatiling sa iyo at sa iyo palagi, Panginoon. Hallelujah! Yes, O Jesus! Yes, O Lord! Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng sige po, naririnig po ng Diyos ang ating mga tinig. Siya po ay ating awitan at pasalamatan sa oras na ito. Yes, O Jesus. Kalwalhatian, salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, oh Jesus. Salamat po Diyos sa sukdulang biyaya niyo po. Hindi man po kami karapat-dapat, pero salamat pinatawad niyo kami sa pamamagitan ng kamatayan ng anak mo sa Jesus at muling pagkabuhay. We are washed by the blood of Jesus. Salamat po, kami po naging anak mo at nasamba ka namin sa espiritu at katotohanan sa kabila na may ulanan. Dahil mahal po namin kayo. Nilikha niyo po kami para mahalin kayo, kaya wala po makakapigil para paglingkuran po namin kayo. Bless niyo po kami ngayong pong umaga. Lahat ng naririto, maging mga nasa tahanan, maging mga nasa ibang bansa. Lord, we speak life. We speak healing. We speak revival. We speak restoration. Kami po'y nagpapakumbaba at umaasa sa inyong kapangyarihan na siyang gagalaw sa aming kalagitnaan, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na tutugon, kakatagpo sa pangailangan ng mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon sa maliliit na bata sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Gamitin lang niyo po kaming instrumento para maipahayag ang inyong kalooban. At lagi po na lumakas ang aming pananampalataya. Lagi pong masariwa ang relasyon namin sa inyo araw-araw sa pamamagitan ng inyong salita. We are blessed. Pagpalain niyo po ang mga nasa ibang bansa at narito sa Pilipinas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Praise God. Kahit po alam niyo po ang hinahanap ng Diyos sa tao. Tatlo po yung hinahanap ng Diyos sa tao. Una, ang hinahanap niya sa mga tao, sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi po sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pangalawa po, ang hinahanap ng Diyos sa mga tao ay handang mamagitan para sa Kanyang bayan. Kaya nga lagi natin pinagpe-pray ang ating bansa, lahat ng tao. Kasi humahanap siya ng mamamagitan. Ano po? Mananalangin. Ano po? Sabi po doon sa Ezekiel 22 verse 30, humahanap ako ng mga pader, yung tatayo. At kayo po, kaya naririto, mga mandirigma po kayo. Amen? Kung sa sundalo ba, ay mga marines po ang bawat isa sa atin. Amen? Wala po makakahadlang sa paglilingkod sa Diyos. At ang hinahanap ng Diyos sa mga tao, handang magpahayag po ng inyong kalooban. Nung ma-encounter po ni Isaias ang Diyos, sabi ng Diyos, sino ang gagamitin ko? Sabi po ni Isaias, sa Isaiah 6:8, Panginoon, narito po ako, gamitin mo. Kaya salamat po sa Diyos dahil yan ang hinahanap ng Diyos sa tao. Salamat po sa buhay po ng bawat isa na kayo po'y nakapunta sa lugar na ito. At syempre, tayo nagpapasalamat din dahil yung matagal na burden natin na yung patay doon sa dulo ay nailibing na po. Ano po? Salamat po sa Barangay Council, sa mga barangay tanod. Syempre, sa pamumuno po ng ating Kapitan Arthur, so nalibing na po. At kahapon, kahit sila ay ulanan, naglilinis po sila sa daan. Kaya pinagpala po ang ating barangay. Ano po? Palakpakan po natin ang Diyos. So ngayong umaga, alam ko po marami ngayon nasa tahanan eh. Hindi na po nakaparito. Pero yung mensahe ng Diyos ay, yun ang kagandahan din ng live stream, na aabot po yung mga mahal natin sa buhay, sa ibang bansa, at yung mga nasa tahanan kahit may bagyo. Narinig din nila yung gustong iparating po ng Diyos. Kaya salamat po sa patuloy po natin pag-share. Miss, lumalawak po. Kasi yung isang kaluluwang maligtas, ang sabi po sa banal na kasulatan ay libu-libong anghel yung nagpupuri. Yung kaligtasan ng isang kaluluwa, wala po yung katumbas
Hindi sabi daw sa Marcos 8:36, makamtan man ang tao ang kayamanan sa buong mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kahit sa isang kaluluwa, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Kaya yung halaga ng isang kaluluwa ay kayamanan ng buong mundo. No? Siyempre, napakahalaga ng relasyon sa Diyos. Kaya salamat po sa inyo pong pag-share. Ngayon po yung ating pag-aaralan, dahil nakapanahon, sabi po riyan ay hope in times of trouble. Pag-asa. Ano ho? Pag-asa sa panahon ng kapighatian. Lahat naman tao may pagsubok eh. Wala pong tao na walang pinagdadaanan. Magkakaiba lamang siguro ng level. Kahit nga ang Panginoon Jesus nung nasa lupa, bagaman siya ay Diyos, kadami pong pagsubok din niya. Pero ang maganda, may pag-asa tayo. Sabi diyan, hope in times of trouble. Pag-asa sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng bagyo, at pagsubok. Ano po? So, matagal natin ito napag-uusapan. Ano ho? Marahil ay hindi pa nyo na masyado nating nabibigyan din dito yung aklat po ng panaghoy. Ano po? Ang panaghoy po ay ito po ay ang sumulat nito si Jeremiah. Ano ho? At ito po yung tagpo na ito po si Jeremias ay isa itong propeta na iyakin. No ho? Lagi siyang umiiyak sa Diyos, si Jeremias. At ito po yung nasulat niya, mismong nasaksihan niya yung pangyayari doon sa Jerusalem. Ano po? At 586 BC, ibig sabihin po ng BC, bago ang Panginoon Jesus dumating. Tagal na ho, 586 years. At kakaiba ito kasi nasulat niya ito, talagang nasaksihan niya yung kalunos-lunos na kalagayan ng nangyari sa kanyang kababayan, sa bahayang Israel. Ano ho? Kasi ang bansang Israel po noon, di ba may covenant ang Diyos sa bansang Israel? Pagpunta nyo sa promised land, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang sabi ng Diyos eh. Sa panahon pa ni Moises, ni Joshua, pag nandun na kayo, nakipag-covenant ang Diyos. Kaya lang, paulit-ulit na ginagawa po ng Israel. Madali silang makalimot. At ito pong yan po yung naging dahilan kung bakit ipinasako po ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos na yung Jerusalem ay magapi ng kaaway. Ano ho? Ito po ay nasakop ng Babylonia. Ano ho? At ito yung panahon na sunugan, patayan, talaga pong, pati po yung templo, sunog, at maraming binihag at dinala po sa Babylonia. Ito po ay umabot po ng 18 months. 1.5 years. Grabe, ano ho? Rat-ratan. Amen? Kaya, ito pong aklat po ng panaghoy ay, kung pagka ito po ay meron pong 5 chapter. Ano ho? Chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5. Pag binasa nyo po yung chapter 1 ng panaghoy, puro pagdurusa. Puro pagdurusa. Chapter 2, pagdurusa din. At saka po yung chapter 4, 5, puro pagdurusa. At merong chapter lang yung nasa gitna, yung po chapter 3, ito po yung ating tatalakayin. Kung sa kabila po ng dinanas ni Jeremias, kasi si Jeremias talagang mabigat pagka inutusan ka ng Diyos. Isa siyang prophet, tapos magsasalita sa mga hari, magsasalita po siya sa bayan, hindi siya pinaniniwalaan, tinorture siya po'y pinaparusahan, pero tiniis niya yun. Amen? Kaya nga ito namang Jerusalem, ang maganda rito, hindi naman po nalipol lahat. Ano ho? May mga natira. May natira pa rin mga buhay. Kagaya po ni na Jeremias, yan, natira silang buhay. Pero ang karamihan sa kanila, dinalang bihag sa Babylonia.
So, babasahin po natin itong chapter 3, kung ano ba ang ginawa ni Jeremias. Siyempre, di ba, mapapansin natin, di ba, tayo po ay nakakaranas din minsan na sa hinaharap natin, minsan sa society, para bang wala na tayong liwanag na nakikita. Amen? Nangyayari po yan sa buhay ng tao, even po sa ating trabaho, lahat. Lahat ay nasa lupa pa tayo kahit po sa family, walang exempted po dito. Pero, ang maganda rito, may iniwang bakas si Jeremias na dapat nating gawin. Ito po yung ating tatalakayin. Kaya ito pong panaghoy, kaya nga 'di ba panaghoy, 'di ba pag taghoy, pag-iyak yan Kaya ang sa English lamentation. Pag panaghoy, ito po yung talagang grabe si Jeremias, grabe ang kanyang iyak dito at siya po yung tinaguri ang the weeping prophet. Sa Panaghoy chapter 3 verse 21 hanggang 26, sabi po rito, ito po yung mga nagbigay ng pag-asa. Ano ho? Verse 21, gayon may nanumbalik ang aking pag-asa. Kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Amen? Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Di ba? Tulad ng inawit natin, di ba? Katapatan ng Diyos, dakila. Amen? Kahit may bagyo, nadadama pa rin natin yung hininga, lakas. Yan po kasi ay common blessing, binibigay ng Diyos sa bawat tao Si Yahweh ay akin, kaya sa Kanya ako magtitiwala. Doon po sa verse 23, sa kuha na pala ito, verse 25 na, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya pinakamainam ang buong tiyagang umasang sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. 6 na verse po ito. Ano ho? Yan po yung tatalakayin natin ngayong umaga. Sabi po dito, how can we have hope in times of trouble? Paano tayo magkakaroon ng pag-asa sa panahon ng kapigatian o pagsubok o bagyo sa buhay? Number 1. Ito po yung ginawa po ni Jeremias. Siyempre, bihag na, sunog ang mga bahay, marami mga mahal nila sa buhay, namatay. Grabe yung nangyari doon nung panahon yun Pero wala nang nakikitang liwanag si Jeremias. Pero pagdating doon sa chapter 3, sabi niya, gayong may nanumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Number 1, remember the goodness of God. Amen? So, ang ibig sabihin po ng pag-asa, yung ginawa po ni Jeremias. Sabi po rito, tingnan po, ang pag-asa ay hindi yung nakita na natin na naging maayos ang sitwasyon, kundi pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Yung bang, wala namang pagbabago Nung sabihin ito po ni Jeremias, itong declaration na ito, sunog pa rin naman ang lungsod sakaw pa rin naman sila ng Babylonia Pinagtatawanan pa rin naman sila ng kanilang mga kaaway Nandun pa rin naman ang problema Pero alam niyo po, ang nabago kay Jeremias, yung kanyang puso, yung kanyang isipan, yung pananaw niya. Ang ginawa po niya, inalala niya yung mga kabutihan ng Diyos nung mga nakaraang buhay niya. Di ba? Sa buhay natin, di ba, kahit naman nandiyan pa naman ang problema, kahit nag-pray tayo, kahit marami tayong gusto mangyari, gusto nating magbago, gusto natin ng maging maayos, pero nakikita pa rin natin minsan ang problema. Pero, ang ginawa po ni Jeremias ay inalala niya yung kabutihan po ng Diyos. Ano po? Ito magandang gawin po natin. Sabi po rito, yan. Kapag nawawala na tayo ng pag-asa sa ating patutunguhan,
mahalaga na alalahanin natin ang ginawang kabutihan ng Diyos sa mga nakaraang buhay natin. Di ba? Kung titingnan ninyo, marami na tayong pagsubok, dapat nga patay na tayo eh. Amen? Marami po sa atin, dapat wala na tayo, pero ang ganda na inawit natin, di ba, sa sukdulan ng biyaya ng Diyos. Dapat lipol na rin yung bayan ng Diyos eh, nung panahon ngayon eh. Pero may itinira pa rin si Diyos eh. May itinira pa rin ang Diyos eh. Kagaya din na Jeremias eh, na namamagitan eh. Ngayon, mahalaga na alalahanin natin yung past. Ano ho? Hindi masama na lingunin natin yung mga nakaraang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Kung titingnan natin, ano ho? Di ba? Isipin lang po natin ito. Di ba? Nung araw, kung titingnan natin, marami po sa atin. Di ba? Kung tutuusin, kariton lang ang sinasakyan natin nung araw. Kariton, Paragos. Sa amin, sa Batangas, Paragos. Pero di ba ngayon, mga naka-tricycle lang tayo. Meron pang SUV. Di ba dapat, pag naalala mo yun, bless pala ako eh. Amen? Hello? Dati ang ulam natin, itlog, hahatiin pa. Naranasan ko po yan. Marami nakaranas sa atin. Isang itlog, hahatiin pa. Pero ngayon, normal na lang ang Jollibee. So mahalaga na naalala po natin yun. Yung may bubungan ng bahay natin, di ba may bagyo, dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Maraming bahay ang tumutulo ang bubong. Amen? Merong ang tolda lang eh. Hello? Biyaya po ng Diyos yan. Amen? Di ba nung araw po, naalala ko po nung ako'y bata, mababaw lang yung pangarap ko. Sabi ko, Lord, sana makisimihan yung tirahan ko. Kasi napakainit. Di ba, ngayon naman, nakakisami na yung mga bahay natin, naka-aircon pa. Dapat balikan natin yon para sumilay uli yung ating pag-asa. Amen? Alam nyo, minsan kasi marami tayong hinahanap eh. Naalala ko po yung kwento na meron pong bata. Itong batang ito ay kasama ng kanyang nanay, pumunta sila sa mall. At may paborito po siyang sapatos. Iyak siya ng iyak. Sabi niya sa nanay niya Nanay, bilhin mo na itong sapatos na ito. Kulang yung pera ng nanay. Makulit yung bata, iyak siya ng iyak. Paglabas nila ng mall, silang mag-ina, may nakita silang bata na putol ang paa. Putol. Sabi po nung nanay, nakikita mo ba yung bata ngayon? Opo. Ano nakikita mo? Putol po yung paa. Salamat ka, may paa ka. Amen? Ikaw nangingiyak-ngiyak, sapatos lang. Yung bata, walang paa. Ikaw may paa. Kaya po, balikan natin. Amen? Kaya si Jeremias, ganun po ang kanyang ginawa eh. Alam niyo po, ito po'y si Jeremias ang may sabi nito. Payo niya sa atin. Halimbawa, akala natin ang Diyos ay tumahimik. Akala natin hindi tayo sinasagot sa panalangin. Akala natin ang Diyos walang ginagawa. Ito sabi ni Jeremias sa Panaghoy 3:37. Tingnan niyo po, sabi sa Panaghoy 3:37, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Alam niyo po, maliban ng isang bagay ay ipahintulot ng Diyos. Ang final approval, ang last word sa Diyos. Amen? Di ba sabi nga doon sa Kawikaan 19:21, ang mga tao maraming pinaplano at iniisip, binabalak, ngunit ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Kaya una, remember the goodness of God. Hello? At alam niyo po, habang buhay, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Amen? Ito'y sinabi rin ng matalinong tao. Sabi po ng matalinong tao si Solomon sa Mangaral 9:4a. Sabi niya po dito, ngunit, habang nabubuhay ang tao, di siya dapat mawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming mga lingkod ng Diyos ang nagpapayo eh. Kahit po bagamat ang karakter po natin si Jeremias, alam niyo po si Propeta Samuel na
propeta rin na punong-puno po ng integrity, ipinayo din niya ito sa bayan ng Diyos eh. Sabi niya, bago siya namatay, sabi niya, sa 1 Samuel chapter 12 verse 24, sabi niya, subalit, matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi niyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Binanggit din niya eh. Amen? Kaya ang payo sa mga anak ng Diyos, yun, matakot sa Diyos. Manatiling tapat sa Kanya, paglingkuran ng buong puso, laging alalahanin ang kabutihang ginawa sa atin. Maraming bingitan ng kamatayan tayong pinagdaanan eh. Ang tanong, bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo? Amen? May purpose ang Diyos. May nakikita ang Diyos na dahilan kung bakit binubuhay niya tayo. Noong nakaraan, 6 yung namatay sa ating barangay. Pero salamat sa Diyos, nalibing ng lahat. Dahil sa pagtutulong-tulong po ng ating barangay. Amen? Kaya palakpakan po natin ng Diyos. Buhay pa tayo kasi may layunin ang Diyos. Pangalawa, doon po sa verse 23, Panaghoy 3:23-24, sabi po ni Jeremias, ito ay laging sariwa bawat umaga. Yung pag-ibig po ng Diyos. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Number 2, trust God in all season. Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng panahon. Kasi po, hindi naman, there is time for everything eh. Talagang binabanggit po sa mga Ngaral chapter 3 na may panahon talaga ng pagtatanay, may panahon ng pag-aani, may panahon ng pagsilang, may panahon din ng kamatayan, may panahon ng kalungkutan, may panahon din ng kasiyahan. Amen? Kaya, i-embrace natin yung panahon. Pero ang punto rito, magtiwala tayo sa Diyos. Ang tanong, saan ba nakasalig ang ating tiwala? Amen? Alam niyo po, kung ang tiwala natin sa sarili lang natin, mauubos yan. Mauubos po yan. Kasi tayo po, nanghihina. Ang mga tao nanghihina. Nauubos po yung lakas natin. Hello? Kaya dapat talaga kay Lord yung tiwala. Kung sa tao, pwedeng mabigo yan. Kung ang tiwala natin sa tao ay, ang tao po, may hangganan po ang buhay. Amen? Kahit, di ba, kahit yung ma-influence ang tao, may hangganan po ang buhay. Kaya ang punto rito, gusto po ng Diyos, sa Kanya tayo magtiwala. Pangatlo po, hindi po masama ang pera, hindi po masama ang kayamanan. Pero kung diyan tayo nakasalig, pwedeng biglang mawala yan. Amen? Kagaya po rin na Jeremias, nung ginera sila ng Babylonia, wasak yung mga establishment. Wasak ang bahay nila, sunog. Binihag pa sila. Di ba, yung napapanood nating gera sa ibang bansa, di ba, bilyon-bilyon yung halaga, pinapasabog laang. So, may hangganan. Amen? Pero, pag tinamaan ng bomba, sabog. Pero kung sa Diyos, kontrolado niya. Amen? Kaya, number 2, ano po yung number 2? Trust God in all season. Tignan niyo po, payo ni Jeremias. Sa Jeremias 17 verse 7. Sabi niya sa Jeremias 17 verse 7, sabi niya, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kaya nga, umaga pa lang, Lord, pinapanalangin ko na yung gagawin ko maghapon. Lunes pa lang, Lord, pinapanalangin ko na ang gagawin ko Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ang buwang ito, yung mga pupuntahan ko, mga lakad ko, samahan niyo ako. Loobin niyo na may lakas pa ako, buhay pa ako. Kasi nga, kontrolado po ng Diyos ang ating buhay. Number 3. Mabilis, ano po? Amen. Doon sa verse 25 to 26, sabi po rito, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan. Si Yahweh ang may dala. Ibig sabihin ito pong number 3, wait upon the Lord. Maghintay tayo sa Diyos. Ano ho? Marahil, may mga panalangin tayo
marahil ay may hinihingi tayo. Huwag tayo magmadali. Amen? Meron kasing dalawang klase ng pag-iintay eh. Ano ho? Yung dalawang klase ng pag-iintay, una, yung pag-iintay na maingay. Ano ho? Pagka nag-iintay ka na maingay, siyempre, mareklamo yan. Amen? Meron ang isang klase ng pag-iintay, yung tahimik. Umaasa ka sa panahon ng Diyos. Lahat naman tayo may pinagpipray, mga kabataan, mga dalaga at binata, nagpipray siyempre kayo ng mga partner, yung mga makakasama nyo sa buhay, mga magulang. May mga pinagpipray din tayo para sa ating mga anak. O mga trabaho, negosyo, lahat. Pero, mas maganda umasa tayo sa panahon ng Diyos. Tahimik tayong nag-iintay sa Diyos. Tingnan po ito, itong quote na ito. No. Ayan, anak. Pag nasa timing ni Lord, hinog. Tandaan niyo po yan. Pag nasa timing ni Lord, hinog. Pag sinabing hinog, perfect time yun. May kapayapaan ka. Amen? Hello? Kasi anumang bagay na nakuha natin na kalooban ng Diyos, may kapayapaan tayo. Yung bang, may bagay tayong nakuha na hindi tayo nagkasala. Amen? Yung talagang umasa tayo sa Diyos, na nahimik tayo. Lord, bahala ka na. Yung tamang panahon. Alam niyo po, pag kalooban ng Diyos, kahit ayaw mo na pag gusto pa ng Diyos, wala kang magagawa Pag gusto kang pagpalain ng Diyos, kahit magtago ka sa kasulok-sulukan, hahanapin ka Amen? Kasi Diyos ang kumikilos na po sa atin. Kaya, pag nasa timing ni Lord, hinog. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa Biblia, maraming karakter ang matyagang nag-intay. Si Joseph, 13 years. Kilala niyo po si Joseph, 13 taon. Kasi 17 years old siya nung mawalay sa mga kapatid niya. Tusin niyo po, si Joseph, papatayin ang sarili niyang kapatid. Tapos po ay binenta siya. Nanatiling tapat si Joseph, nakulong. Amen? Pero nung edad na niyang, wala siyang abogado, walang nagtanggol sa kanya, nakulong siya, pero nadiscovery siya sa kulungan. Ay mayroon siyang kaloob, may kakayanan siya magpaliwanag ng panaginip. Na-interpret niya yung panaginip ng hari. Mula sa kulungan, kinuha siya, ginawa siyang governor. Amen? 17 years. Naghintay siya. Hello? At, nung malaman ng mga kapatid niya na si Joseph na yung governor, natakot sila. Akala po ng mga kapatid niya, ipakukulong niya. Pero sabi po ni Joseph, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Hinayaan ng Diyos na mangyari yon para mailigtas ko ang buhay nyo at ng maraming tao. Amen? So, kasi nga, nasa purpose hinog Amen? Si Moises, 40 years po siyang naghintay. Even po ang Panginoong Jesus, 30 years. Kasi ang Panginoong Jesus, 3 taong laang nagministeryo Nagsimula siya 30 years. At nung siya'y nag-iintay, nakikinig siya sa mga dalubhasa sa kautusan. Parang sa atin ngayon, nag-aaral tayo, nakikinig tayo sa may mga nakaranas na ng kalooban ng Diyos. Amen? 30 years naghintay si Jesus. Tayo po, ilang taon po. Amen? Hello? Alam niyo po, waiting season brings. Ayan. Preparation. Alam niyo po, habang tayo naghihintay, piniprepare tayo ni Lord. Pangalawa, learning. May natututunan tayo, nag-aaral tayo. Kaya huwag po tayo mainip. Pangatlo, training. Hindi ko alam kaya pala ako dinala ng Diyos sa Saudi, 12 years. Training ground ko pala yon. Doon po ako nakapag-aral. Doon po ako nakapag-aral ng mga seminar tungkol sa salita ng Diyos. Trabaho, pag-aaral. Hindi ko alam, dadalhin pala ako sa Pampanga. Amen? May panahon talaga Kasi yan ang waiting season May preparation, learning, training, discipline. yung panahon ng pag-iintay, dinidisiplina rin tayo ng Diyos Marami itinuturo sa atin At syempre, habang tayo nag-iintay, yung praying, nananalangin naman tayo para maproteksyonan yung kapayapaan
sa puso po natin. Amen? Ano po, sa panahong nanghihintay ang mga Kristiyano, binabanat ang ating pananampalataya. Amen? Alam niyo po, tinatanggal ng Diyos yung mga nakasanayan natin. Amen? Kaya nga, di ba, lagi yung palasak na verse, yung Isaiah 40:31, ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas sila ay matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo sila ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad sila ng lalakad, hindi sila manghina. Bakit agila? Ang inilustrasyon sa Biblia. Alam niyo po, ang agila, hindi naman laging lumilipad yan eh. May panahon din ng agila na nasa pugad. Ano ho? Yung nagpapalit ng balhibo, nanlulugon. Amen? So, ganun po ang agila. Nasa pugad lang siya, nananahimik lang siya doon, naghihintay lang siya. Para makatubo ang bagong pakpak. Para makalipad ng mataas at malayo ang marating. Amen? Hello? Kaya, yun po yung purpose eh. Hello? Pinapatubo ng Diyos sa atin ang bagong pananaw sa buhay. Amen? Iyan yung sa panahon ng paghihintay. Marami tayong natututunan. Amen? At alam niyo po, ito po ay mapapansin natin na ito pong balik tayo kay Jeremias. Ang aklat na ito ng panaghoy o lamentation ay ang itinuturo nito sa ating mga Kristiyano ay ito. Ano ho? Kahit hindi pa nababago ang sitwasyon, para bang nandun pa rin ang problema. Nandun pa rin yung realidad na nakikita ng ating mata. Yung mga suliranin. Ang nabago kay Jeremias, puso at isipan. Yung pananaw niya. So, yun po ay tinuturo sa atin dito ng Diyos. Kasi ang pag-asa, hindi yung nakita mo na maayos yung sitwasyon. Ang pag-asa, hindi yung nakita na natin na maganda na yung kalagayan. Ang pag-asa, anumang panahon, anumang sitwasyon, sa Diyos ka, umaasa. At alam niyo po, ito po yung paborito nating verse. Lahat ng mananampalataya, si Jeremias din ang sumulat nito. Sabi po rito sa Jeremiah 29 verse 11. Di ba? Kahit bata, alam to eh. Yung Jeremiah 29 verse 11, sabi po rito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? Kahit may bagyo, may purpose ang Diyos. Para tayong agila na nasa pugad. Amen? Pero maraming sinasabi ang Diyos sa atin. Nakakapagbulay-bulay tayo. Nakakapag-evaluation tayo. Maraming pinapaalala ang Diyos sa atin. Kaya minsan, ang Diyos may purpose eh. Lord, bakit ba isang linggo nang bumabagyo? Gusto ng Diyos, manahimik tayo eh. Amen? Gusto ng Diyos, mag-pray tayo. Pero alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos. So, yun lamang po ang ginawa ni Jeremias na itinuturo ng aklat po ng panaghoy. Sa panahon ng mga kapighatian, may pag-asa. Ang gagawin lang natin, ang gagawin po natin ay remember the goodness of God. Alalahanin natin, balikan natin. Kasi yun, makakakuha tayo ng lakas eh. Ako pala niligtas ng Diyos ng panahong yun. Kaya pala buhay pa ako. Di ba? Marami na pala akong biyaya. Hindi ko lang nakikita. Kasi marami ako iniisip. Pinagpala na pala ako ng Diyos. Amen? Tapos, trust in God in all season, anumang panahon. Tapos maghintay po tayo. Ano ho? Wait upon the Lord. Tayo po tumayo. Sa lahat ng panahon, Diyos po siya sa atin. Awitin po natin ang Diyos ka sa amin. Ano po? Lord, thank you po ngayon pong umaga, kahit po maulan, malamig,
Diyos ka po sa amin. Kagaya po ni Jeremias. Hindi man nabago yung sitwasyon ng kanyang kalagayan, pero inalala niya yung kabutihan na ginawa niyo sa kanya noong mga nakaraang araw. Nandun pa rin ang problema, pero tumingin siya sa inyo. Inalala niya na may Diyos na tagapagligtas. At buong puso siyang nagtiwala sa inyo. Matyaga siyang naghintay. Ganon din po kami, Panginoon. Hindi kami mapapagod. Sa panahon ng aming pananahimik, may sinasabi po kayo sa amin. Sa panahon ito ng tag-ulan, nangungusap po kayo sa amin. Ikaw ang tunay na dakila Kaya sa mundo. marapat lamang po na ikaw lamang ang aming sambahin, parangalan. Haring nagmahal ng Ng tulad buhay ko. Habang inaawit natin ito, Pag-ibig mo ay tapat magbulay-bulay tayo. at wagas. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya buhay pa tayo. Wala nang papantay Marami pang sa mga gandang bagay na gagawin ng Diyos. Preparation lang yan. ang ngalan mo Learning lang yan. taas sa buhay ko. Training lang yan. Discipline lang yan. Ang loob mo, Pag nasa timing tayo ni Lord, hinug yan. ipais mo Kaya sambahin natin ang Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Napakabuti po ng Diyos. Pasalamatan natin siya. Awitan natin siya. Sambahin natin siya. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Nang ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, mula sa ating puso, humahanap po ang Diyos ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Nakikita ng Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya. Taas ng buhay ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Parangalan natin ang Diyos sa umagang ito. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sambahin natin ang Diyos.
Jesus. Karapat dapat po kayong sambahin sa umagang ito. Karapat dapat po kayong pasalamatan, O Diyos. Panginoong Jesus, maghari ka, maliwanag ka sa buhay ko. Hindi magbabago, Diyos ka. Nakikita ng Diyos ang katayuan natin sa buhay. Nakikita po ng Diyos ang kalagayan natin sa buhay. Sukulaan natin ang buhay natin sa Diyos. Alam niya ang gagawin sa atin. Sa buhay ko, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, nagtiwala ka sa buhay ko. Yes, oh God, sa lahat po, Diyos, ng panahon, pupurihin ka namin, masasalamatan ka namin, dahil kayo po ang nagligtas sa aming buhay, kayo ang nagpatawad, at kayo ang may magandang plano sa aming buhay, at kayo ang nakakaalam ng mga plano sa aming buhay na hindi namin ikasasama kundi sa ikabubuti namin upang dulutan kami ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Ngayon pong umaga, kung ngayon lang po kayo nakapakinig, marahil nasa tahanan po kayo, marami po nasa tahanan, marahil nasa ibang bansa po kayo o naririto, ang Diyos po ay may magandang plano sa inyong buhay. Nasa tiyan pa kayo ng inyong ina, ay may layunin siya, kaya po kayo ipinanganak sa mundong ito. Pero kailangan magsimula muna ito sa personal na relasyon kay Jesus. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Hindi po nagbabago. Inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Inaamin ko po, ako'y nagkamali. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, doon po sa mga bagong tumanggap, marahil sila'y nasa tahanan, nasa ibang bansa, naririto, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito na po ang simulan ng kanilang tagumpay. Lord, bless niyo sila maging ang kanilang pamilya. Sa lahat po ng naririto, mga ama, ina, dalagat, binata, bata, lahat ng nakikinig ngayong umaga, pagpalain niyo sila. Sa kabila po na may bagyuhan, nagsasalita po kayo sa buhay ng bawat isa. Sa panahong ito, evaluation, may sinasabi kayo sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa. Lord, dinadalangin din po namin lahat ng may sakit. Lord, kayo po ay Diyos na manggagamot. Sino man na konektado sa amin, marahil sila ay nasa tahanan, nasa ibang bansa, narito. Lord, kayo ay Diyos na manggagamot. Ginagamit lang niyo po kaming instrumento. Yung po mga nakararanas ng sipon, ubo, lagnat, trangkaso, yung mga nahihilo, nalulula, ano mang pangalan ng sakit na nakikita nyo sa katawan ng bawat isa. Lord, kayo po ay Diyos na manggagamot. Mas mataas ang pangalan ng Jesus kaysa anumang karamdaman. Jesus, your name is healing. Jesus, your name is power. Jesus, your name will break every captives. I-touch niyo po ang katawan ng bawat isa mula sa ilalim ng talampakan hanggang ulunan. Lord, pinapagaling niyo sila ngayong umaga in Jesus' name. Touch them by the stripe of Jesus, they were healed. Be healed, be free. In Jesus' name, sa lahat ng mga may sakit, salamat sa doktor, salamat sa gamot, pero salamat ngayong umaga sa supernatural healing na naranasan po ng lahat ng nakikinig ngayong umaga. By the stripe of Jesus, be healed, be free. Salamat po, Diyos. At Lord, bless niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po kami at ang aming pamilya. Marahil yung iba ay nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas. Yung mga anak at apo ng mga kapatid ko narito. Balot sila ng dugo ni Jesus. Walang trahedya, walang aksidente, walang sakuna. Ligtas sila. Kung paano sila nagbibiyahe na umalis sa tahanan, babalik sila na ligtas. At sa panahon pong ito, Ama, Lord, dinadalangin din po namin, Ama, alam namin maulan. Hayaan niyo po ang ulang ito ay dalhin niyo doon sa nangangailangan ng tubig.
doon sa mga magsasaka na nangangailangan ng tubig. Pero kung ito po hindi makakabuti, pahintuin nyo na po ito, O Diyos. Alam mo po yung nararapat at pangangailangan po ng inyong mga anak. Lord, dalangin namin, wala kayong lalampasan, hindi nyo pababayaan ang bawat isa. Ano man mga resources, O Diyos, mga saka, halamanan, mga poultry na manok at itik, mga trabaho sa gobyerno, private sector, mga nasa ibang bansa. Lord, we speak promotion. Lord, we speak promotion sa tamang panahon. Lord, ibibigay mo ang naas ng puso ng bawat isa para magamit nyo kami sa paglilingkod. O Diyos, sa inyong harapan, sa mga OFW, pagpalain nyo silang lahat. Time will come, uuwi sila sa Pilipinas para maglingkod po dito at makasama po nila ang kanilang pamilya. I-bless nyo sila. We speak promotion. Yung mga pangarap nila ay makamtan nila. Bagay yung mga nagtatrabaho po rito sa gobyerno, private sector, bless nyo silang lahat. Lord, thank you po sa aming bansang Pilipinas. Lagi po, Ama, na ang kalooban nyo po maganap. Lagi po magwawagi ang kabutihan. Talo palagi ang kasamaan, O Diyos. At sa aming barangay, Lord, salamat po. Sa aming barangay, ingatan nyo po ito palagi. Ang mga barangay council, barangay tanod, Lord, sa panguna po ng aming Kapitang Arthur, ligtas palagi ang aming barangay. At ano man mga okasyon na magaganap sa linggong ito, iingatan nyo pa rin ang aming barangay at protektado nyo ito. Protektado po ito ng banal na dugo ni Jesus at kapayapaan ang maghahari dito sa bawat pamilya. At Lord, masaya ang aming lugar na ito na kayo po si Jesus ang itinataas. Kayo lamang aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po ngayong pong umaga, hindi lamang ang simbahan ito, lahat ng simbahan, ang OPAP-J, lahat ng church na nagdaraos ng gawain ngayong umaga sa kabuuan ng JLBCI, anumang pangalan ng church sa Pilipinas sa ibang bansa, salamat kahit naulan, salamat po sa kalakasan, salamat sa kaligtasan, salamat sa kagalingan, salamat sa kapayapaan, salamat sa answered prayer sa lahat ng simbahan. We are blessed. At Lord, maraming salamat po at patuloy nyo kaming sasamahan sa buong buwang ito, itong taong ito. Lagi po kayo ang gabay sa aming buhay. Ang banal mong Espiritu, ang patnubay namin. Lord, kami lagi nagpapakumbaba at kayo lamang palagi ang aming pinupuri, pinaparangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.